Pagod na ako! Hey guys, another day, another adventure na naman ang kwento ko sa inyo. At ang inyong lazy boy ay nasa galaan na naman. Nagaya na naman siyang mamundok. Masyado na raw masakit sa likod ng nakahiga sa bahay. Ang inakyat naming bundok ay doon pa rin sa lugar ng Madjarda na tinatawag nilang Wadi Kat, kung saan nakahimlay yung tinatawag nilang Hanging Village of Gaya. Inulit namin akyatin tong bundok na to dahil siguro marami kaming bagay na na-miss, hindi lang isang beses. Hindi rin kakasawa na akyatin ang bundok na ito kahit paulit-ulit. Pinili pa rin namin yung trail na to, tinatawag na long trail, dahil mas madaling umakyat dito sa part na to compare dun sa assault trail dun sa kabila, na kung saan yung dadaanan mo is solid na bato. Sa mga oras na yan ay meron sandstorm, medyo madulas at delikado yung kabilang trail. Kahit naman siguro hindi delikado yung trail, mas pipilin pa rin namin itong daan na to dahil marami pa ring scenery at magandang spot na kung saan pwede kang mag-camp sa trail na ito. As you can see guys, assault pa rin yung mga dadaanan dito at medyo matarik pa rin. Pero malapit na kami makarating dun sa first camp kung saan pwede ka na makapagpahinga. Di pa man din kami nakakarating dun sa unang stopover, minabuti na muna namin huminto sandali. So ayan guys, dito may nakita ko. Yan. Kinailangan lang pala ng maliit na bato yun, oh. Baka gumulong. Ibig sabihin, Huwag mo sandalan, oy. Dire-diretso yan doon, oh. Tingnan mo, matarik pa naman. At sa wakas, narating na rin namin yung bungad papasok dun sa unang camp na aming pagpapahingahan. Sa lugar na to, marami ng malalaking bato sa paligid na kung saan pwede ka na makapagpahinga, pwede ka magtago sa ilalim at mga kuweba na pwede mong pagpahingahan. Ilang sandali pa tumuloy na ulit kami sa aming paglalakad. Nagmamadali na rin kami sa mga oras na yan kasi baka maabutan pa kami ng pagtirik ng araw sa kalagitnaan ng aming paglalakad. Dahil isa yan sa pinakamahirap sa aming pag-akyat. Wala kasing masyadong puno na masisilungan sa bundok na ito. Nalagpasan na rin namin yung mga malalaking bato na pwede naming pagpahingahan. Satisfying. Oh, kamay. yan. Sige ko ay so. Kaya. Kaya. Panis. Panis, oh. Accomplishing. Ano ba to? Itong lugar na to? At sa wakas, narating na rin namin yung aming pakay. Nakikita na namin dito yung mga bahay na nakatayo sa gilid ng mga bangin. Konting sandali pa, maghahanap lang kami ng aming pagpapahingahan ulit sa paghahanda namin sa mas mahirap naming tatawirin. Kailangan pa kasi naming matuwid yung kabilang gilid ng bundok para marating yung pinakasentro ng village. Anong nakakasawa na? Magtiki. Doon na lang daw siya.
lang magka-moment. At ayan na nga, pagkalipas ng ilang minutong pahinga, simula na ng matinding gapangan. Yung iba medyo nagdadalawang isip pang tumawid. Bago kasi marating yung pinakasentro ng village, kailangan mo munang tumawid sa mga madudulas at patarik na bato na yan. Pero kung kontento ka na sa nakikita mong view dyan sa pwesto mo na yan, babalikan ka na lang namin. Pero sayang naman yung pagkakataon na masilayan mo yung kagandahan ng lugar. Doon mo kasi marirealize na pagkatapos ng mga mahihirap at mahabang pinagdaanan mo, doon mo pala makikita yung pinakamaganda at pinaka-breathtaking na view na makikita mo sa tanang buhay mo. At sasabihin mo na lang sa sarili mo, buti na lang lumaban ako. Buti na lang hindi ako sumuko. At buti na lang nagpatuloy ako. Agay, ganda na. Pwedeng gawing kanta yun ah. Ayoko na! Tayo! Pagkatawita mo ba kasi? Kita-kita ka sa drone ay. Sige! Ayun na, baka may vlog-vlog ako yan. Sabi ko naman kayo. Grabe talaga. Ang drone no. Wag ko na ayoko na talaga. Wait lang, muna ako. Ayan na! Nahihirapan na! Tingnan Dito ko. ka sa mga may lubak ay. Piliin mo sa may lubak. Dito. Kabisan, padaanan niyo kami. Si Monmon, kunan niya nga si Monmon. Ako, dito. Yan. Kuhan mo na rin kasi madulas din ako. Boy! Naman ako. Papapahamak. Habang tatawid. Apo. Dulas nga. Sapatos. Dito, wag dyan. Pababa dito. Sa may lubak. Sa una, madulas na. Lumuko ka, huwag kang tumayo. Pa-slide yung ano mo, yung tapak mo sa bato. Ganun lang kasi. Nangihingat ko. Sige, taga mo lang para pag-support. Lagyan mo ng isang ball sa dulo. Hindi, isang ball muna sa dulo pang lock. Ito. Ibuhol mo lang, Itali mo lang dyan. Yan. Paunahin mo muna siya, Mon. Okay. At pagkatapos ng napakahirap na pagtawid na yon at kinakailangan pang gumamit ng lubid para lang makatawid, bumungad na sa amin yung unang bahay papasok sa napakagandang sentro ng Nayon. Bumungad na rin sa amin yung papunta sa summit ng bundok na to. Pero di muna sa ngayon. Ang pakay lang namin sa ngayon ay marating itong tinatawag nilang Hanging Village of Gaya.
Napagpasyan na rin namin dito muna magpahinga ng ilang oras. Dito na rin namin kinain yung mga baon naming saging. Saging lang kasi yung baon naming pagkain. Mas pinili kasi namin magbitbit ng maraming tubig kaysa maraming pagkain. At pagkatapos naming magpahinga ng sandali, sinimulan na rin naming libutin yung lugar. Mula rito sa itaas, makikita mo na rito yung sentro ng Nayon. Napakaganda at napaka-breathtaking talaga ng lugar. Makikita mo rin dito yung pinakasamit ng bundok na akala mo napakalapit lang pero napakataas pa pala. Parang ang sarap pang akyatin ng tuktok ng bundok nito. Kaya lang parang dito pa lang satisfied na kami. Napakaganda kasi talaga ng lugar. Makikita mo rito yung mga bahay na nakaupo sa gilid ng mga bangin. Hindi makakalain kung paano nila ginawa yung mga bahay na ito. Kaupo mismo sa gilid ng mga bangin. Parang pag ako ang tumira rito, hindi ko kakayanin. Iniisip ko pa lang, nautusan ako ng nanay ko na bumili ng suka sa ibaba. Kinabukasan na ako makakabalik. Nung nilapitan na nga namin yung mga bahay, parang maganda nga naman talagang tumira rito. Malayo sa mga tao, maaliwalas yung lugar, presko. Kung gusto mong mapag-isa, bagay ka rito. Magdala ka lang ng internet mo. Solve na. Ang sabi nga pala ng mga lokal na nakasabay namin sa pag-akyat namin dito noon, mga ninuno pala nila yung mga nakatara dito noon. At pag panahon daw ng taglamig dito ay sobrang lamig at hindi na nila kinakayanan yung lamig. Kaya napagpasya na lang nilang manirahan sa kapatagan dahil na rin sa hirap ng pamumuhay nila dito sa kabundukan. Ganun pa man, ma-amaze ka pa rin sa ganda ng mga kwentong iniwan nila rito. Makikita mo yung mga malikhain nilang pag-iisip sa pagbuo pa lamang ng mga bahay na ito, lalo na sa pagbuo ng buong Nayon na ito. Nakaka-amaze lang talaga. Napakagandang pagmasdan ng mga kabahayan dito. At sa mga oras na ito, napagpasyan na rin naming bumaba. Mas mahirap kasi ang pababa kaysa ang paakyat. Kaya sa pagkakataong ito, dito ko na rin muna tatapusin ang aking kwento. Magpapahid pa kasi ako ng panghaplas sa katawan. Medyo masakit pa yung mga katawan ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Years na yun. So ito guys, tamay na kami sa bilin kasi nabuta din naman kami ng araw sa bundok.